Welcome bro, mashallah. Adam ang pangalan niya? Adam. Mashallah. Welcome kapatid na Adam. Salamat na. Sige bro. Okay. Ay, tama. Kaibigan natin yung amo niya, kasi pilot pala siya. Ah. Ano? Southern Lines nga. Lahat naman ng LS, SV. Biyaheng Busan. Sabi na nagulat. Nagulat siya. Nasuntok siguro yung ano. Pero actually, meron talagang gano'n. Mashallah. Talagang ang Allah subhanahu wa ta'ala talaga pag naggabay, nakakamangha. Akala ko anong ginagawa. Pag wala, gusto mag-shot. Bigit-bit na bisa. Yung bro yung pumapasok sa masjid. Alam nasa ito. Pilipino yun ha. Pilipino nakaupo doon sa pintuan ng masjid. At ay matapos yung sala paglabas sa na doon ba? Kasi na maya, ano ginagawa nila? Sabihan ko sa mga sarada. Pwede ka naman pag-isip. Mashallah, tabarakallah. Okay, so pwedeng paki-erase po. Inshallah, at start na tayo sa ating paksa. Yung nasa group niyo yung chapter 3 ng Kitabut Tahara. Nandun na lahat yun mga kapatid sa group ninyo ha. Ano na yun? Intact na yun sa buong chapter 3 yun. Kompleto na yung paksa mula sa chapter 3 na natin, alhamdulillah, hanggang sa mabuo natin yung kabuuan ng Kitabut Tahara. Then, of course, sa reference ng inyong magiging paksa ngayon, inshallah, nandun din na yung English, yung chapter, kasi meron pa mga ilang concern at ilang issue sa chapter 3, no? Section 1 na ating itatalakay, inshallah, subhanahu wa ta'ala, bago tayo lumipat ng chapter 4. Okay, so ano ba yung hulingan natin? Section 1. Bakit saan sila, Amir? Ano sa sana? Baka competition. Kasama nila, sa judos. Ginano sila. Najasa Sanay sila sa sanay. in its rulings. Sa meron. Oo, kasama rin doon. Okay? So, tapos na tayo sa una. Pangalawa, first, yung defining najasa. Secondly, rolling or removing najasa. Thirdly, rolling of having intention prior to removing najasa. Ito, fourth tayo. Yung doubting the existence of najasa. O pag, kasi, fifthly, kasi mga dumi, wala pa tayo, puro mga dumi yung pinag-usapan natin dito, ha? Ay, huwag kayo magmalinis. Benefiting from najis substances. Yan ang mga huling paksa ng chapter, ng section 1 mula sa chapter 3. Okay, mga kapatid, okay. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula sa ating natalakay sa section 1 ay walang iba kundi yung kahulugan ng najasa literally at saka legally. Gayon din yung hatol sa pagtanggal ng najasa. Natalakay na rin natin ang hatol sa pagiging kailangan ng niya or intention sa pagtanggal ng najasa.
At sa pagkakataon na ito, pag-usapan natin ang pang-apat na paksa, ang pag-aalinlangan sa pagkakaroon ng najasa. Ito yung halimbawa sa mga bago dito, pag-aalinlangan, ibig sabihin pagdududa, najasa, ibig sabihin ay karumihan. Okay, ang sino mang nag-aalinlangan, nakasaad dito, no? Whoever is doubtful over the purity or najasa of some substance builds upon certainty. If the substance is pure in its natural original state, then it is pure. And if it is najis in its natural original state, then it is najis. This is the position of the majority Hanafiya, Shafi'i, and Hanbali. Ang ibig sabihin, ang sino mang nag-alinlangan sa pagiging malinis o marumi ng isang bagay ay dapat bumalik sa original na kalagayan nito. Yun yung prinsipyo natin. Kapag nag-aalilangan ka sa isang bagay, kung ito ba ay malinis, kung ito ba ay madumi, wala kang katiyakan, di ba? Kasi kapag may tiyak na, wala nang problema at walang issue doon kasi tiyak ka na eh. Nagkakaroon lamang ng issue kapag may pagdududa ka, may pag-aalilangan ka. No, kapag dumating ito, lagi mong tatandaan yung principle na ito para hindi ka maguluhan, para hindi ka alam mo yun, ma-stress sa kakaisip. Di ba? Kasi ang Islam nag-offer sa'yo ng mga solusyon. Di ba? Kahit pa nga ganito, ayaw ng Islam na maging abala yung isip mo sa mga bagay-bagay na walang kwenta. Malinaw? Kaya naman, para hindi ka ma-stress sa ganitong kalagayan, ang gagawin mo ay balikan mo yung original state bago ka pa nagkaroon ng pag-aalilangan sa bagay na yun sa pagitan ng marumi at malinis. Yun yung dito, yun yung kaida, mga kapatid. Balikan mo yung original, itapon mo yung pag-alinlangan, bumalik ka sa original state. Ano? Okay. Kung ito ay original na pahir o malinis, ibig sabihin, bago ka pa nagkaroon ng pag-alinlangan, alam mo, tiyak ka na ang original state nito ay pahir, malinis. Then, mananatili ito sa pagiging malinis. Ituring mo na malinis yun. Tapos ang issue. You know? Ngunit kung ito naman ay original nito ay najis o marumi, manatili ito sa pagiging marumi. So, ibig sabihin, bago ka pa nag-alinlangan, alam mo at tiyak ka, batid mo, na marumi dati ito. Tapos sa alinlangan ka, baka malinis ba ito o marumi? Di ba? So, batid mo yung original state nun ay marumi. So, ituring mo na ito ay marumi, tapos ang issue. Wala ka ng stress. You know? So, ganun lang, ka-practical ang tinatawag na Sharia, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, ang kanyang sinabi na kung may pag-alinlangan sa pagiging najis ng tubig o iba pang bagay o sa pagiging malinis nito, o sa pagiging tinatawag na malinis nito, okay, ay nangangahulugan ng pag-alinlangan kung ito ay naging najis. Okay. Ay nag-alinlangan sa pagiging najis ng tubig o iba pang bagay o sa pagiging malinis nito ay nangangahulugan ng pag-alinlangan kung ito ay naging najis matapos na original na malinis o kung ito ay naging malinis matapos na original na marumi. Halimbawa, ng pag-alinlangan sa najasa, kung mayroon kang malinis na tubig at hindi mo alam kung ito ay nadungisan. Halimbawa, mayroon kang tubig, no? Tapos umalis ka. Pagbalik mo, nag-alinlangan ka. Ay, ano ba ito? Mayroon ba itong tain ng butiki o ano ba? O nadila na ba ito ng aso? O ano man katulad nito? Ano man tinatawag na katulad nito? Pasensya na. May pumasok sa aking... Wait lang. Yes po. 15 minutes lang. Yes po. Walang problema. Paano ba to? Yung flash? Okay. Sorry. You know? So, yun yung mga kapatid, no? So, halimbawa, mayroon tayong halimbawa mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, sinabi ni Sheikh Uthaymin bilang halimbawa, pag-alinlangan na mayroong najasa.
Kung mayroon kang malinis na tubig at hindi mo alam kung ito ay nadungisan, pagkatapos ay nakakita ka ng dumi sa tubig, ngunit hindi mo tiyak kung ito ay mula sa kamilyo o mula sa asno. Halimbawa, na dumi. Tapos halimbawa, nasa disyerto ka ba? Kasi mga example ito, practical nasa disyerto, mga palibasa kasi mga mga Arabo. Tapos, yun nga, iniwan mo yung tubig doon sa disyerto. Tamang-tama sa mga lugar na kinaroonan mo, may mga kamilyo, may mga asno. Kasi alam natin, magkaibang rules ng kamilyo at saka asno. Ang kamilyo ay malinis at ang asno ay marumi. Kaya nga hindi tayo pwedeng sabihin natin kumain ng asno maliban lamang sa mga wild donkey. Pero yung mga domestic donkey, yung mga pagala-gala diyan, hindi pwede. Okay? Kasi ang wild donkey, merong hadith na pwede nating i-hunting, pwede nating tinatawag na kainin. You know? So may mga pagala-galang asnos, hindi mo alam na tiyak ka na sabihin natin merong nakadampi na dumi. Kung hindi po, subalit hindi mo alam kung ito ba'y sa kamilyo or ito ba'y sa asno. Okay, malinaw? Ngayon, bago ka pa umalis doon, bago mo pa iniwan yung tubig na yon, anong original state ng tubig? Malinis. Okay? So, balikan mo yung original state, which is malinis, at ituring mo na malinis yun. Then, tapos ang pag-alinlangan. Ganun lang kasimple mga kapatid. At ang tubig ay nagbago dahil sa dumi nito, then, ang mangyari, dito lumilitaw ang pag-alinlangan kung ito ba ay najis o kung malinis. Kaya't sinasabi natin, magsimula ka sa katiyakan. At ang katiyakan na ito ay malinis, kaya maaari mong gamitin ito sa wudu at walang kasalanan dito. So, pwede mo nang gamitin sa wudu yun. Diba? Kasi wala kang tiyak kung sino ba talaga yung dumila nun, kamilyo or asno. Diba? So wala kang kasi kapag pag nakita mo na kamilyo, ay walang issue yun. O kapag nakita mo na asno, walang issue yun. Kasi makita mo na meron ng certainty. Okay? So gayon din kung may pag-alinlangan sa pagiging najis ng ibang bagay bukod sa tubig. Halimbawa, isang lalaki ang may kasuotan at nagduda kung ito ba ay nadungisan. Ang batayan ay ito ay malinis hanggat hindi siya nakatitiyak na ito ay nadungisan. Diba? So, simple lang ang Sharia mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, pag ganyan, so kinakailangan mo na ikaw ay sabihin natin na bumalik sa original state upang sa ganun mawala yung pag-alinlangan. So, ito ay ang pananaw ng karamihan sa mga scholar kabilang Hanafiya, Shafi'iyya at Hanabila sapagkat ang bagay na napatunayan ng may katiyakan ay hindi nawawala dahil lamang sa pagdududa. Yun yung kaida natin. Ang bagay na napatunayan ng may katiyakan ay hindi nawawala dahil lamang sa pagdududa. Now, i-apply natin ito sa buhay natin. Minsan nag-aalinlangan tayo sa isang tao. Alam mo yun? Merong kang kaibigan na, ang kaibigan mo na yung kilalang kilala ka na. Kilalang kilala mo na siya. Yung kanyang pag-uugali, yung kanyang pagkatao. Di ba kilalang kilala mo na yung kanyang kabutihan, yung kanyang mga sabihin natin, mga shortcomings, alam mo na. Di ba? Tapos, mayroong isang tao na hindi mo kilala. Tapos, sabi ng tao, alam mo ba yung kaibigan mo na yan? Ganito, ganyan. Alam mo yun, nagsalita ng mga di kaaya-aya sa harapan mo tungkol sa kanya. Tapos, ikaw naman, naniniwala ka. Isamantalang, kilala mo na yung tao na pinagsabihan. Yun yung original state. Yung sabay, original state ba? Di ba? Maniniwala ka na alam sa isang tao nakakasusulpot lang, tapos magsasalita ng laban-laban sa isang tao na samantalang hindi mo kilala, samantalang yung pinagsabi, yung subject niya, yung kakilala mo mismo. Tapos ikaw na naman naniniwala. So anong tawag sa'yo? Hunghang. Hunghang ang tawag sa'yo. Di ba? Subhanallah. So, similarly, ganun mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, kailangan bumalik ka sa original na kalagayan ng isang sabihin natin ng isang tao. You know? Okay ng isang bagay. So, yun yung kaida natin. Then, of course, pinakalas na paksa mula sa sabihin natin na section na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam, section 1, ay walang iba kundi ang paggamit ng mga najis na bagay. Pwede ba natin gamitin yung mga najis na bagay? Pwede ba natin tangkilikin yung mga najis na bagay? Sige nga. Sa palagay niyo. Hindi kayo mapalagay? Wala kayong palagay? Wala kayong palagay, wala kayong lagay.
Ang tanong dito, maaari mo bang gamitin yung maruming bagay? Maaari mo bang ipagbenta ang maruming bagay? Maaari mo bang bilhin ang maruming bagay? Maaari mo bang pakinabangan ang maruming bagay? Ha? Filter mo lang tubig. Depende sa marunong. Depende sa marumi. Ah. Hindi lalabas dun sa tawagan yung pwede kang tulad ng tayo ng ibon. Mhm. Pwede kang magsala kahit hindi yung ibon. Damit na marami. Gamit na ustad. Najis. Ano talking about najis? Ang tayo ng ibon naman kasi, depende rin sa ibon kasi may mga ibon na najis talaga. Halimbawa, yung agila. Hindi yung fraternity na agila. Kundi yung agila na ano. Okay? Hindi yun sila sa Quran. Alinaw? Saan kayo? Industrial? Masya Allah. Okay? So ano? Magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa yung ano, yung maita, patay na hayop. Hindi mo na pwedeng kainin. O, ay sabihin natin, hindi mo talaga pwedeng kainin, pero pwedeng ba, maaari bang gamitin sa ibang bagay? Ang pataba. Pampataba. Okay, so ano natin, linawin yan. Okay, ano bang rules ng paggamit ng mga najis na bagay? So, pinahihintulutan ang paggamit ng najasa, which is mga maruming bagay, sa mga layuning hindi kaugnay ng pagkain. Ang mahalaga, hindi siya kaugnay ng pagkain, kasi bawal yon. O kaya hindi kaugnay sa inumin, kasi bawal yon. O kaya hindi kaugnay sa kasuotan, kasi bawal yon. At iba pang mga katulad nito. Okay? So ito ang pananaw ng mga Shafi'iyya at isa rin ito sa mga sinabi ng Malikiyya. May pahiwatig din si Imam Ahmad hinggil dito sa isa sa mga salaysay na inuulat mula sa kanya. Ito rin ang opinyon ng ilan sa mga salaf at pinili ito ni At-Tabari, Ibn Taymiyyah at Ibn Uthaymin. So ano yung komento ng mga scholar dito? Sinabi ni Sheikh Ibn Taymiyyah, pinahintulutan ang paggamit ng mga najasa. Gagamitin mo yung mga najasa. Sinabi ni Ibn Uthaymin, ang paggamit ng isang bagay na najis o marumi kung ito ay paraang hindi lumalampas o kumakalat ay walang masama. Halimbawa nito ay ang paggawa ng isang zimbil, which is lalagyan ng basket. Lalagyan o basket ba? Basket ba? O gano'n ba? Basket, okay? Mula sa isang bagay na najis o pangdalhin ng lupa o iba pang bagay. Halimbawa, mayroon kang nakitang patay na hayop, sabihin natin, tapos kinuha mo yung balat niya. Tapos tinan mo yung balat niya, ibig sabihin ay ginawa mo, pinoproseso mo para gawing isang basket o lalagayan. Tapos ang intention mo dito para lagyan mo ng lupa, para i-transport ang lupa mula sa lugar papunta sa isang lugar. Anong ginagawa sa mga bundok, sa bundok, nasa bukid? Di ba? Yun ang ginagawa nila mula doon sa mga, actually mga mga kanibal. Kanibal ang tawag dyan. Mga kanibalism. Okay. So sa ganitong kalagayan, kay Sheikh Uthaymin, walang problema. Hanggat ito ay hindi nagdudulot ng pagkalat ng karumihan. You know? Yun ang, anong batayan, mga kapatid, na ito ay pwedeng tangkilikin at pwedeng gamitin? Mula kay Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma, sinabi niya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal fathi wa huwa bi Makkah, anna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Faqila ya Rasulullah, ara'aita shuhum al maitah? فإنها يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام. So narinig niya ang Propeta sallam noong taon ng pagkakamit ng tagumpay, yung Amul Fath, yun yung conquer ng Makkah. Alam mo yung nilusob nila yung Makkah para sakupin yung Makkah, galing sila ng Madina. Alam niyo yun, yung kwento sa suratul Fath, suratul Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Suratul Nasr, di ba? So habang siya ay nasa Makkah at nagsabi siya, tunay na ipinagbawal ng Allah at ng kanyang sugo ang pagbebenta ng alak. Bawal yun, mga kapatid, pagbebenta ng alak. Sasabi ng mga nagbibenta, mga kapatid natin, na hindi naman ako umiinom. Nagbibenta lang naman ako. So hindi pwede yan, mga kapatid na. Sa Sharia, idha haramallahu shay'an, haramallahu thamana. Kapag pinagbawal ng Allah ang isang bagay, ipinagbawal niya ang kita nito. So, bawal din ang kita nun. Haram. Okay? So,
pagbibenta ng alak at patay na hayop, which is maita. Bawal ipagbenta at ipagbili. Bawal ang baboy, okay? At ang mga Diyos-Diyosan, mga santo. Ninaw, santo ninyo, santo namo, santo nito, santo dire. Pagkatapos ay may nagtanong, usugo ng Allah, paano naman yung mga taba ng patay na hayop? Yung alam mo yung taba ng mga patay na hayop? Ginagamit ito sa pagbahid sa mga barko para ano ba, yung mga para pampakintab. Ilangis niya ba? Pampakintab, no? Pampadulas ng mga balat. Okay? At bilang langis para sa mga ilawan. Para sa mga, dati yung mga ginagawa, torch. Oh, di ba? Sinisindihan nila yung kasi anong tawag dyan? Sumisilab ng, nagbibigay ng apoy yun. Di ba? Yun ang ginagamit. Malinis. O malingas, di ba? Para magningas yung sabihin natin, yung tinatawag na yung apoy. Sinabi niya, hindi, ito ay ipinagbawal. Hindi ito ipinagbawal. No. Dito sa word niya, la, huwa haramon. Okay? Ibig sabihin, ang kaugnayan ng hadith sa paksa, ipinakita sa hadith na ito na pinahintulutan ng Propeta Muhammad sallam ang paggamit ng mga najasa, maruming bagay, sa pagpahid sa mga barko, pampadulas ng balat, at bilang langis sa ilawan. Subalit, ipinagbawal ang pagbebenta nito. Kaya sabi niya, la, ibig sabihin, hindi, kapag ang tinutunan na ibenta, bawal mong ibenta, bawal mong tinatawag na pakinabangan sa larangan ng business. Bawal siya. Okay? Dahil ito ay haram. Kasi ang unang konteksto ng hadith, yung tanong is patungkol doon sa pagbebenta ng alak, pagbebenta ng baboy, pagbebenta ng patay na hayop. Di ba? Nakatuon doon sa subject na pagbebenta. At nung tinanong siya patungkol doon sa langis ng patay, dahil ginagamit sa pampakintab, naman katulad nito, sabi niya, wag. Ibig sabihin, hindi, nangangahulugan na hindi pwede haram dahil haram ito kapag ito ay pagbebenta. Pero pwede mo siyang pakinabangan sa ibang bagay. Oh, ginamit mo, halimbawa, yun yung purpose doon. Okay? So yun mga kapatid, kaya itinuturo nito na ang pagpapahintulo sa paggamit ng isang bagay na marumi ay hindi nangangahulugan na ito ay maaari nang ipagbili. Hindi ibig sabihin na pwede mo nang gamitin, pwede mo nang ipagbenta. May mga ganyan. Ibig sabihin, may mga prinsipyo kasi na mga tao na ganito eh. Kung pinahintulutan palang gamitin, pinahintulutan rin yung pagbenta. Magkaiba yan. Dahil sa hadith na ito mga kapatid. So, iba ang ruling sa pagbebenta o pangangalakal doon sa tinatawag na pakinabang o paggamit sa ibang paraan. You know? Okay. Kaya halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa. Bawal mong ibenta yung santo. Tapos, yung santo na ito, pag tamang-tama, mayroong gera, yun ang gamit mong panghampas para doon sa kalaban mo, gamitin mo. Mahal ka pa yung mamatay. Di ba? Di ba? Pero hindi sabihin na pwede mong ibenta yun. Okay? So, pwede mong ibenta. Alam mo, pwede mong gawin pangharang. Alam mo yun, yung santo na may nakita ng santo, pangharang, alam mo, may sasakyan ka na pud na yung brake niya. Gamitin mo sa pangharang. Di ba? So, yun mga kapatid, no? So, yun yung dito mga kapatid. So, dahil dito, ang panghalip na ginagamit sa pahayag ng Propeta Sallam na huwa haramon ay tumutukoy sa pagbebenta at hindi sa paggamit. Kaya't nanatili ang orihinal na panuntunan na pinahihintulutan ng paggamit dito sa mga bagay na hindi direktang naugnay sa pagkain o pag-inom, higit lalo sa talatao na pagbebenta. Okay? Kaya, mula kay Abdullah bin Abbas bilang batayan, sinabi niya, tusubdika ala maulatin limaymunatis bisyatin famatat famarra biha Rasulullah alaihi wasallam faqala halla akhadtum ihabaha fabanabagtumuhu fantafa'tum bihi faqalu innaha maytatun faqala inna haramun akluha. So isang tupa ang ipinagkaloob bilang kawanggawa sa aliping si Maymuna. Okay? Mayroong isang slave woman na ang pangalan is Maymuna. Tapos, mayroong tupa na ibinigay sa kanya, regalo ba, ipinagkaloob sa kanya. Subalit ito ay namatay. Kawawa yung tupa, no? Namatay siya. So, ang nangyari, dumaan dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya'y nagsabi, bakit hindi niyo kinuha ang balat nito? Bakit hindi niyo kinuha ang balat nito? Then, patuyuin ito at kultihin ninyo. Ano yung isang kulti? Yung tanning ba? Yung proseso ng tanning, ito yung pag-alimbaw sa mga balat o anuman, pinapainit, pinapatuyo, tapos nilalagyan ng asin.
Yun yung tinatawag na sa Arabic term is tinatawag dibag. Okay? Hindi libag ha, dibag. Nino? Sa English term, yung tanning. Sa Tagalog is pangungulti. Okay, sabi niya, patuyuin ninyo ito at kultihin ninyo at pakinabangan ninyo ito. Use it, okay? Sinabi nila, ito ay may patay na hayop o propeta ng Allah. Kaya sinabi niya, ang ipinagbabawal lamang ay ang pagkain ito. Okay? So, pwede mong pakinabangan, din wag mong kainin. Sa unang hadith na makita natin kanina, ay patungkol ng pagbabawal sa pagbebenta. Okay, sa hadith naman ito, pagkain. May kaugnayan sa tinatawag na patay na hayop. You know? So, yun mga kapatid. So, ibig sabihin, pwedeng gamitin. Kasi pag meron tayong nakikitang najis, kapag ginamit ito sa ibang paraan na pakinabangan, walang problema. Sabihin natin, halimbawa, yung pampataba. Di ba? Halimbawa, yung may mga tae ng, of course, ang kalabaw naman is tahir. Kasi malinis naman siya. I mean, yung mga marumi na mga hayop. Aso, pusa, ano pa? Tae ng baboy. Ginagawang gas. Di ba? Ginagawang sabihin natin, yes, ginagawang gas. Pero actually, ginagawang gas yung tayo ng baboy, hindi bakit pagbebenta yun? Pangangalakal. No. Ibang usapan na kasi bakit? Kasi dumaan sa proseso ng sabihin natin, mayroong proseso yan. Di ba? Kasi pala, halimbawa, tayo yan, kinokolek siya, tapos dumaan sa proseso hanggang sa nagiging gas. So dito, papasok yung kaida ng fiqhiyah, idha tagayyarat istifa, tagayyarat il-hukum. Kapag totally na bago yung katangian ng isang bagay, nababago yung hukom, yung hatol nito. Okay? Yun yung kaida. Huwag natin kalimutan yan, ha? Kapag nabago totally ang katangian ng isang bagay, nababago ang hatol nito, ang batas nito. Halimbawa, yun nga, baboy, tayo ng baboy. O tayo mo na lang kaya. Okay? Bakit pa tayo lalayo sa tayo ng baboy? So tayo nang sabihin natin, tayo ng baboy. Pagkatapos noon, yung dadaan sa hanggang sa magiging biogas. Di ba? So, naiba totally yung katangian. Yung description na hindi na siya tae. Kaya naiba yung hukom. Kaya from najis to tahir. Mayroon yun. Okay. Kaya po yun ang ibenta. Kasi naiba totally yung tinatawag na katangian. So, yun yung, kasi mahalagang kaida yan, mga kapatid. At pwede nang i-apply sa mga bagay-bagay. Yung kaida na yan. Yun ang sharia. Kasi ang sharia kasi flexible ang sharia eh. Durable, flexible, ano ba? Halimbawa, para sabi nga nila, yung batas ng Sharia, parang garter eh. Minsan, lumuluwag, minsan humihigpit. Di ba? Garter. Kasi paano lumuluwag siya? Maluwag ang Sharia kapag sa panahon ng mahigpit. Halimbawa, wala ka nang kakainin, palima lamang sa baboy, pwede mong kainin. Ganun ang Sharia. Okay? Na-expand siya. Yung mga bawal, pwede magiging pwede. Okay, in circumstance situation. Then, kapag gano'n naman, kapag ang sitwasyon ay maluwag, ang batas ng pagiging mahigpit ay umiiral. Halimbawa, maluwag tayo ngayon sa pagkain. Kaya yung anong bawal, bawal. Di ba? So, gano'n yung Sharia. Flexible yung Sharia. Mga kapatid, halimbawa, riba. Riba, bawal ang riba. Pero sa tuwing na wala nang ibang option, kundi ay alam mo, yung mag-utang ka, halimbawa kasi ang nakasalala is bingit ng kamatayan. Wala magpapautang sa'yo ng sabihin natin ng walang tubo. Halimbawa, lahat ginawa mo na. May nagpapautang pero may tubo. Di ba? So, pwede mong gawin yun para lang ma-resolve at ma-save ang isang buhay ng isang tao. Di ba? So, ganun yung tinatawag na sabihin natin na Sharia. Huwag lang lumagpas doon sa hangganan. Mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? At yan ay pinatunayan ng Quran at maging sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Any question? Walang tanong tungkol dito mga kapatid? Wala? Parang tinatamad kayo, no? Parang yung diwa nyo lumilipad kung saan-saan. Mayroon ba kayong gustong gawin? Kasi kung at least i-discontinue natin yung then, pagpatuloy natin sa mga susunod. Kasi tapos naman tayo section 1. Wala naman. Ha? Okay lang? Baka sinong gustong sumali ng Quran? Doon sa Sinaiya.
Okay, sige. Sige, pagpatuloy natin. So, dako tayo ng section 2 na kung saan ito yung, ano ba section 2? Nakasaad? Next. Section na tayo. Najis in non-najis substances. Okay? Najis in non-najis substances. Ito na yung section 2, mga kapatid. Yung mga bagay na marumi at hindi marumi. Yung suka mo ba ay marumi? Yan, mapag-aaral natin yan. Suka ng isang tao, yung vomit. Ito ba ay tinuturing na marumi? Ha? Vomiting, yeah. Dumidikit itong ano? Masyadong makapit. Makapit. Si Khalid. Khalid, ang suka mo ba ay najis? Hindi. Alin po? Suka mo. Ahir. Suka? Suka. Susuka. Sumuka? Bam. Kasi ang udo. Ano, najis o hindi? Najis. Ha? Diba najis? Kasi sisira mo ito. Sino sabi na sirang udo mo sumuka? Saan mo natutunan yan? Naalala ko yung kay Ustad Ismail. Patungkol sa... Nakakasira ng udo, nakakasira ng pag-ayo, no? Ay, pag-ayun pala. Oo nga. Ayan, mikos-mikos na yung mga kaalaman ninyo, no? Okay. Urine. Okay, ano yon? Yung ano ba, Stan? Yung biglang lumabas yung ano mo, pero parang meron ano sa lalamunan mo. Biglang lumabas yung ano? Lumabas, Ano yung acidic? acidic, parang gano'n. Tapos, meron din naman dito sa lalamunan. Nalunok ko na ulit. Nalunok. Konti lang naman yung Kunti lang ako. Parang sa ano yung Stan? Wag lang yung susuka mo talaga. Sira ang fasting ko lang, Stan. Mamaya po natin. Okay, kapag ito ay sinasadyang pagsuka. Hindi ko, Stan, kasi natutulog ko ako na, Stan. Kaya hindi pala, di wag kang mag-alala. Di sira. Yung nakailang ngayon sila. O yung ganito, biglang after. Section 5. Dung in urine of non-consumable animals. Grabe, no? Pati-bati mga tain ng mga hayop pinag-uusapan dito sa sa fiqh. Ganun katindi ang sharia, mga kapatid, pati tae mo, hindi nakaligtas. Okay? So, ito yung ating section 2 mula sa chapter 3 ng ating Kitab at-Tahara, na kung saan pag-uusapan natin yung mga bagay na marumi or najis at hindi marumi. You know? So, unang paksa, mga kapatid, sa panampalatayang Islam ay unang paksa yung ang lumalabas mula sa tao at hayop. May categorize natin yan, na lahat ng ito, inshallah, ay makikita nyo sa inyong pag natapos natin ang chapter 4, bibigay ko sa inyong kabuuan ng PDF. Okay? So, lumalabas mula sa tao at sa hayop. Lumalabas, pag sinabing lumalabas, yung lumalabas dalawang landas. Dalawang daanan. Saan yun? Saan yung dalawang lagusan? Ang tinutukoy natin dito. Harapan at saka likuran. O na, kung mayroon pang pangatlo, bahala ka na kung saan lumalabas yan. Okay? Sa unang sangay, so may mga sangay ito. Unang sangay, ang ihi at dumi na lumalabas mula sa tao. Mula sa tinatawag na tao. So, ang anumang lumalabas mula sa dalawang lagusan, maging iyan ay ihi o dumi mula sa tao, ay itinuturing na najis. Ibig sabihin ay solid at saka liquid. Alam mo na pag solid. sa mga kumakain dyan, dahil iftar na, pasensya na kapatid, ha? Kasi tubol talaga yan. Paano yung gusto? Igit. Okay, liquid. Grabe naman kung liquid.
Hindi kasali po dito yung gas. Malinaw? Kasi hindi naman nahahawa. Intangible po yung gas. Okay, kahit ba masabi. Samantalang yung najis at saka yung najis at saka hindi najis, kapatid, tangible yan. Depende kapag may kasama. So, din ko ha, ito ay najis, anumang sabihin natin na lumalabas mula sa dalawang lagusan. Maging iyon ay ihi o dumi mula sa tao. So, bilang patunay mula sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumatawa yung mga nasa TikTok. Mula kay Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Arabiyan bala fil masjid faqama ilayhi ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuzrimuhu thumma da'a bidalwi min ma'in fasubba alayhi. Isang Arabo ang umihi sa loob ng masjid, kaya't may ilan sa mga tao na tumindig upang siya ay pigilan. Alam natin, natalakay natin yung kwento na ito. Sino yung nangunguna na nanggigigil sa galit? Si Omar bin Al-Khattab. Kaya sa ibang salaysay ng hadith, sabi niya, da'uni ya Rasulullah, adribu unuqah. Sabi, hayaan mo ako, propeta ng Allah. Hayaan mo talaga lang ako. Pahintulutan mo lang talaga ako. Ahambalusin ko ang kanyang liig. Ihiwalay ko ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Ganun si Umar bin Khattab. Mahigpit siya mga kapatid. Dahil lahat ng kanyang parusa halos pugot. Kapag meron siya nakitang na ito ay pagsuway. Okay? Kaya dahil dito, subalit sinabi ng Propeta sallam, hayaan ninyo siya at huwag ninyo siyang hadlangan. O, let it go, let it go. Okay. At nang matapos siya mga kapatid ay ipinakuha ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang timba ng tubig at ibinuhos ito sa ibabaw ng ihi. Kaya lalo pang di ba? Yung nainis na inis ka, pautusan ka pa na mag... Alam mo, inis na itong mga sahaba dahil sa ginawa ng bado na nag-umi sa loob ng masjid. Tapos, itong inis na inutusan pa na kumuha ng tubig at buhusan ng kanyang ihi. Napakaswerte talaga itong bado na ito, no? Subhanallah. Pero dahil hindi mo alam kung subhanallah, yun naging way kung bakit nag-Muslim yung bado na ito. Dahil sa nakita niyang umagandang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa ibang hadith, sa ibang kwento, matatagpuan na after that, kalauna, after nag-Muslim, nagdua itong Arabo na ito. Sabi niya, Allahumma arhamni warham sahiba, warham hadar rajul, wala turham sahiba. Sabi niya, oh Allah, kahabagan mo ako. Papasukin mo ako sa paraiso. At yung taong ito, ang tunutong sa Propeta sallallahu at huwag yung kasamahan niya. Huwag na yung kasamahan niya. Kami lang dalawa. Kasi ikaw ba naman, halos patayin ka na mga yun, di ba? Pag makatingin sa kanya, tigri. Lalamunin. O di ba? Subhanallah. Yun ang impact talaga, no? Subhanallah. Makikita mo yung impact ng dalawang expression. Di ba? Expression mula kay Prophet na malumanay, maamo, sa kabila ng ginawa niya na hindi kaaya-aya. Kasi nga marahil hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kaya dahil dito, in-explain niya, sabi niya, ito, ang lugar na ito, iniaalay para sa pagsamba, para sa paggawa ng ibada, no? At di ba pang bagay? Hindi sa gawain na yan. Yun lang. Tapos, explain niya. Matalang iba, nanggagalaiti. O di ba? Pero iba yung impact, subhanallah, sa taong ito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya subhanallah, kaya minsan talaga, ay let us control our emotion sa mga bagay-bagay. Hindi mo alam, yun maging way ng isang tao matawfik ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya anong punto ng patunay? Ang pagbuhos ng tubig sa lugar na nadampian ng ihi ng Arabo na yon upang linisin, no? Nagdala ng tubig para linisin, ito ay nagpapatunay na ang ihi ay itinuturing na marumi. Yun ang batayan. Halimbawa, pag tinanong kayo anong batayan, ang ihi ay marumi, o najis sa paningin ng Sharia, di ba? Yun yung hadith na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Now, of course, sa pangalawang batayan ng ijma, which is yung consensus of the scholars, ipinahayag ang ijma o pagkakaisa ng mga scholar. Hinggil dito, nina Ibn Hazm, Ibn Qudama, at Imam Nawawi rahimahumullah. Eh sabi ni Ibn Hazm, nagkaisang mga scholar na ang ihi ng anak ni Adan, ibig sabihin yung mga tao, kung ito ay marami at hindi tulad ng maliliit na patak gaya ng ulo ng karayom, gayon din ang kanyang dumi ay tinuturing na najis o marumi. Sinabi ni Ibn Qudama, ang anumang lumabas mula sa dalawang lagusan tulad ng ihi at dumi, ito ay walang pagkakaiba ng opinion hinggil sa pagiging najis nito. Sinabi ni Nawawi rahimahullah, tungkol sa ihi ng isang may gulang na tao, ito ay najis ayon sa pinagkaisahan ng mga Muslim.
May ijma o pagkakaisa mga scholar sa pagiging najis ng dumi at walang pagkakaiba sa pagitan ng dumi ng bata at na may gulang na tao, siya matanda na, ayon sa ijma ng mga scholar. Okay. So yun mga kapatid yung batayan ha. So ikalawang sangay, ihi ng batang babae at batang lalaki. So bakit magkahiwalay ito mga kapatid? Kasi kanina ihi, walang duda, yung tinutukoy sa unang paksa, yun yung ihi ng mga gulang, may gulang. Oh, ibig sabihin gulang na. Tigulang na ba? Sa Bisaya pa. No? Ihi ng mga matatanda na, ibig sabihin hindi na bata. Hindi na siya sabi natin bata. No, sa pagkakataon na ito, sineparate yung issue na kung saan tumutukoy sa ihi ng batang babae at saka batang lalaki. Magkaiba ang rulings ng ihi ng dalawa. O pagdating sa tinatawag na paglilinis, pamamaraan ng paglinis. But in terms sa tinatawag na pagiging najasa, nagkasundo yung mga scholar na ito ay marumi. Okay? Nagkakaiba lamang sila sa pamamaraan ng paglinis nung ihi. Kasi iba yung pamamaraan ng paglinis, according sa sunna, doon sa ihi ng batang lalaki, kaysa doon sa ihi ng batang babae. Okay? So, ano kayang dahilan? Okay. So, ang unang usapin, ang karumihan ng ihi ng batang babae at saka batang lalaki. Ang ihi ng isang sanggol, mapakumakain na ng pagkain o hindi, ibig sabihin, mapakumain ng matitigas sa pagkain, o sabihin natin, hindi pa matigas sa pagkain, ano ba yung mga hindi pa matigas sa pagkain, yung Cerelac, okay, yung gatas na, di ba, sa nanay, o ano pa man, di ba? So, yun yung mga hindi pa matitigas. So, sabi nila, ang ihi ng sanggol, kahit pa siya ay kumakain ng matitigas o hindi pa kumakain ng matitigas, gayon din ang ihi ng isang batang babae ay tinuturing na najis, marumi. Parehong marumi sila, walang pagkakaiba. Ito ay napagkaisa ng apat na pangunahing para ng fiqh, ang Hanafiya, ang tanyag na opinion mula sa Malikiya, Shafi'iyya at saka Hanabila. At ipinaabot din ang pagkakaisa o ijma hinggil sa paksang ito. Kaya sinabi na ni Imam Al-Mawardi, ang ihi ng mga tao, maging bata o matanda, lalaki man o babae ay najis. Ayon sa ijma ng mga scholar. Sinabi ni Imam Nawawi, dapat mong malaman ng ihi, pagkakasundo sa isyong ito ay may kinalaman lamang sa paraan ng paglilinis, ang hindi pagkakasusundo, ng ihi ay patungkol doon sa pamamaraan ng paglilinis sa isang bagay na iniihan ng isang sanggol. Nagkasundo sila sa pagiging marumi, hindi sila nagkakasundo sa pamamaraan ng paglilinis, Walang hindi pagkakaunawaan sa pagiging najis sa kanyang ihi. Ilan sa aming mga kasamahan, ang mga nagulat na ito ay tinatawag na ijma. Anyway, ano bang tinatawag na batayan sa pagiging najis o pagiging marumi ng ihi ng batang sanggol? Bata man o babae man o lalaki. Ito man ay kumakain ng matitigas o hindi kumakain. So may batayan. Mula kay Qais bin Mihsan radhiyallahu anha, sabi niya, annaha atats bibnin laha sagirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ajlazahu fi hijri fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu wa lam yaghsilhu. Dinala niya ang kanyang maliit na anak. So itong si Qais bin Mihsan, babae ito, meron siyang maliit na anak, sanggol pa, na hindi pa kumakain ng matigas na pagkain ng Propeta sallam, which is itong sabi. Pag sinabing sabi, yung lalaki na maliit na bata. Okay. Dinala ito sa Propeta sallam at pinaupo ito ng Propeta sa kanyang kandungan. So ganun ka, mahilig din sa mga batang Propeta sallam. Okay? Pagkatapos ay umihi ang bata sa kanyang damit. Sumantakin nyo, ang Propeta mismo, ang inihian ng bata na hindi pa kumakain ng matigas na pagkain. Okay. Kaya humihi siya ng tubig at isinaboy ito sa ihi. Yung word na ginamit, mga kapatid, nadah. Nadah. Okay, meron tayong word na nadah. Okay? Nadah. Kasi, kung ating sisiya sa atin, hindi na hadi. Okay. Okay, nadaha. Yan. Nadaha. So, yung ginamit na word sa hadith, yung teksto ay nadah. Malinaw? Ang ibig sabihin ng nadah ay wisik. Wisik ba? Sprinkles. Alam mo yun? Sprinkles. O kaya yung saboy. Saboy. Pwede siyang buhos ng bahagya, pero hindi siya laba. Oh, yan ganun. Okay? Yes, wisik. Pwedeng ganun. Okay? Tapos hanggang isinabuyan lang. Ganun. Tapos hindi kinuskos at hindi tinatawag na piniga.
Sumalinaw? Kaya salam, kaya nga, fada bimain, fanadahahu walam yagsilhu. Lalo pang itong pinaigting na saboy lang siya pero hindi labha. Kasi walam yagsilhu, ibig sabihin ay hindi niya ito hinugasan ng buo. O hindi niya ito tinatawag na kinuskos. Hindi niya pinigaan. Sabi lang. So ito yung pamamaraan na ako din sa sunna, kung ang batang sanggol na hindi pa kumakain ng matigas sa pagkain. Okay, lalaki. Kasi dito, batang sanggol na lalaki, sabi. Okay? Kasi magkaiba yung pamamaraan sa batang sanggol na babae na hindi pa kumain, hindi pa sabihin natin. Ganito yan, para hindi kayo malito ha. Okay. Ano ba mga ilang year ba ang ilang year ba hindi pa kumakain ng matigas sa pagkain? I think 1 year. Ha? 2 years? 2 years. Matigas na yung 2 years. Kumakain ng ano yan, ng bakal. Oh. Okay. From 0 months to sabihin natin, pagpalagay natin is ano? 8 months ba? Ay, hindi talaga kayo mga nanay. Okay, pagpalagay natin lang. Ito ipalagay lang naman eh. Sabi natin, 1 year, sa mga 1 year, di ba? 1 year lang. Okay, then onwards. Dito, ay batang lalaki, batang babae, BB. BBM? BBM. Okay. 0 months. Now, dito kapag, ibig sabihin, ito, pag sinabi, ito yung mga, sa 0 months papunta dito, yung mga hindi pa kumakain na matigas. Ang pamamaraan ng ng paglinis, ito, we're talking about the paglinis, ha? Ang pamamaraan ng paglinis ay pagwisik, or sabi natin pagbuhos. Hindi, yung ibubuhos. Siyempre, tubig talaga, isada. Pagbuhos. Malinaw. Maraming soft drinks. Without washing. Malinaw. Pagkatapos nito, sila ay nagkasundo na sa pamamaraan ng paglinis na kung saan with washing. Pareho yan. Both BL at saka BB. Pag lumagpas na, pag kumain na ng matigas sa pagkain, parihas ang pamamaraan ng paglinis. Okay? Mapapansin nyo, hindi nagkakasundo pagdating sa pamamaraan ng paglinis, pero nagkasundo sila sa pagturing na ito ay marumi. Ibig sabihin, lahat ng ito ay najis. Sabihin natin, walang different opinion sa bagay na yan. Sa ano muna tayo, ha? Sa BL muna tayo, wag sa BB. So, ang ginawa ng salam, ay sinabuyan niya ito, winisikan niya, at hindi niya ito hinugasan ng sabihin natin ng buo. Mula kay Aisha radhiyallahu anha, sinabi niya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bis-sibyani, fayad'u lahum fautiya bisabyin fabala ala thawbihi fada'a bimain fa'atsba'ahu iyahu wa lam yagsilhu. Ito naman sa hadith ni Aisha. Ang propeta Muhammad sallam ay madalas dalhan ng mga sanggol kasi mahilig siya ng mga bata ba? Malapit sa mga bata upang ipagdasal sila na ang purpose ng mga nanay na ito ilalapit kay propeta sallam para magdua ang propeta nga sa mga bata. At ano ang dua ng mga propeta ay tinatanggap. Katanggap-tanggap. Isang araw, dinalhan siya ng isang sanggol, which ang sanggol na ito is lalaki. Okay? At ang sanggol ay umiihi sa kanyang kasuotan. Kaya humingi siya ng tubig at ibinuhos ito sa ihi, ngunit hindi niya ito hinugasan. Hindi niya ito nilabhan. Okay? Hindi niya ito tinatawag na kinuskos, hindi niya ito pinigaan. Yan ang patunay pa sa hadith ni Aisha. Another evidence mula kay Abu Assam radhiyallahu an. Sinabi niya, kuntu akhdumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fakana idha arada yagtasila faqala wallini kafaka fawallihi kafaya fastaruhu bihi fautiya bihasanin aw Husain radhiyallahu anhuma fabala ala sadrihi faji'tu aghsiluhu faqala yugsalu bi bawli jariyatin wa yurashu min bawli gulam. Ito malino, mas malino ito
Distinction sa pagitan ng dalawa. Sabi niya, ako ay naglilingkod sa Propeta Sallam noon, kapag nais niyang maligo, sinasabi niya sa akin, italikod mo ang iyong likod sa akin, ibig sabihin upang takpan siya. Okay? Tumalikod ka, para takpan ako. Kasi ganun mga kapatid, kasi nowadays, wala pa masyadong harang noon. Kasi wala na mga kortina, mga ganung bagay, kasi nga nasa disyerto sila. Okay? Pagkatapos ay, kaya itinatalikod ko ang aking likod upang siya ay matakpan. Isang araw, binalhan siya ng isa sa kanyang mga apo. Sino mga apo niya? Alin man kay? Yung dalawang sikat na apo niya, mula kay Fatima. Sino yung apo ni Prophet Sallam? Si Hasan at saka si Hussein. Okay? Dinala either si Hasan o si Hussein radiyallahu anhuma. At ang bata ay umihi sa kanyang dibdib. So, sa mga oras na yaon si Hasan o si Hussein, nang dinala sa kanya, hindi pa kumakain ng, sabihin natin, matigas na kanin o matigas na pagkain. Kaya't ako ay lumapit upang hugasan ito. Okay, ngunit sinabi ng Propeta Sallam, ang ihi ng batang babae ay kailangang hugasan. Samantalang ang ihi ng batang lalaki ay sapat ng wisikan ng tubig. Okay, sapat ng wisikan. So, ibig sabihin, dito, kailangan pa rin ang tinatawag na hugas. Okay, sabi natin laba. Okay? Kusot. Ayan, nasa yan. Paano? Okay? With bigapa, with washing. So, ito lang talaga yung pagkakaiba. Ang batang o ang sanggol na batang lalaki na hindi pa kumakain ng matigas na pagkain. Okay. So, yun. So, malinaw dito sa Risalam, no? Samantala, ang ihi ng batang lalaki ay sapat ng wisika ng tubig. Ano kaya? Bakit kaya ang ihi ng babae ay hinuhugasan kahit sanggol? Mamaya, maano natin yan. Mula kay Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sinabi niya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi bawlil gulami ar-radi'i yumdahu bawlul gulami wa yugsalu bawlul jariya. Ang Propeta sallam ay nagsabi hinggil sa ihi ng isang sanggol na lalaki. Ang ihi ng sanggol na lalaki ay binabasa lamang sa pamamagitan ng pagwiwisik ng tubig. Samantalang ang ihi ng sanggol na babae ay hinuhugasan ng buo. Okay? So malinaw? So yun ang pagkakaiba mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ganun ka detalyado ang Sharia sa bagay na ito. So alam na, naintindihan na yan? Pag tinanong kayo, anong sitwasyon ika nga ng bata na ang paglinis sa kanyang ihi ay ito ay wisik lamang o buhos lamang? Batang? O hindi nagtatapos dyan. Mali ang sagot ninyo. Kailangan detalyado. Batang lalaki na hindi pa kumakain ng matigas na pagkain. Yun yung eksaktong sagot. Okay? Kasi kung batang lalaki lang, may mga batang lalaki na kumakain ng matigas na pagkain at ang paghugas sa kanilang ihi, walang iba kundi ang pagbuhos o paglaban na o kaya paghugas na. Okay. Pagkusot na. So yun yun mga kapatid. So malinaw, walang tanong dyan. Khalid, walang tanong? Ba't nanganganyan-ganyan ka ng ulo? May kuto ka? Naintindihan mo ba? Hindi mo naintindihan kasi ganun. Okay. So ngayon, dadako tayo ngayon sa sabihin natin, ikalawang usapin mga kapatid or ikatlong usapin sa bagay na ito. Unang usapin mula sa ikalawang sangay at ito yung pangalawang usapin sa ikalawang sangay. Ang paraan ng paglilinis ng ihi ng batang hindi pa kumakain ng matitigas sa pagkain. Okay. So yun yung sabi natin kanina. So sapat na ang pagwisik at pagbubuhos ng tubig sa paglinis ng ihi ng isang sanggol na hindi pa kumakain ng matitigas sa pagkain. Ito ang pananaw ng mga Shafi'i at Hanabila at sinang-ayunan din ng ilang mga naunang scholar. Ito rin ang piniling opinion ni Ibn Ad-Daqiq, Al-Eid, Ash-Shawkani, Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymin, rahimahullah. Okay? At yung mga pruweba ay yung nabanggit natin kanina. Sinabi ni Ibn Ad-Daqiq Al-Eid, ang hadith ay malino sa pagpapahintulot ng simpleng pagwisik at hindi kinakailangang hugasan. Sinabi ni Sheikh bin Baz, ang ihi ng sanggol na lalaki na hindi pa kumakain ng matitigas sa pagkain ay winiwisikan, samantala ang ihi ng sanggol na lalaki na kumakain na ng pagkain ay hinuhugasan. Sinabi ni Ibn Uthaymin, ang ihi ng sanggol na lalaki na hindi pa kumakain ng pagkain at umaasa pa lamang sa gatas bilang pangunahing nutrisyon ay may magaan na najasa o karumihan. Sapat na ang pagbuhos ng tubig dito hanggang sa matakpan ito
ng walang pagkukusot o paghuhugas. Okay? So lahat ng ito ay paliwanag ng mga ulama mula sa mga nabanggit na hadith natin kanina. So ikalawa, ang hihi ng sanggol ng lalaki ay madaling kumalat. Sabi ng mga ibang scholar, madali kasing kumalat yung ihi ng, sabihin natin, ng lalaki. Kaya naging mabigat ang paghuhugas nito. Kaya naman, dahil dito ipinapahintulot ang mas magaan na paraan ng paglilinis. You know? Samantalang daw sa babae daw kasi, meron silang espesyal, yung ihi kasi ng babae, makinig mga kababaihan na, merong espesyal na komposisyon ang ihi ng babae. Kahit pa ito ay, sabihin natin, hindi pa kumakain ng matigas na ano. Diba? Kasi bakit? Yung ihi ng babae, kapag umano sa tela, okay, kumakapit at hindi basta-basta nawawala. Kaya, kaya kinakailangan ng hugasan talaga. Di ba? Kaya nga, tingnan mo, mayroon silang menstruation. Di ba? Mayroon silang kaya kakaiba yung anumang lumalabas sa kanila. Mayroon silang espesyal na katangian. Kaya mayroon silang espesyal na mood. Laging tama. Laging tama. Okay? So, yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya dahil dito, ay kinakailangan hugasan ng ihi kahit pa yung mga sanggol nila na hindi pa kumakain ng matigas na pagkain, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Of course, ay bilang tinatawag na sabihin natin, panghuling sangay, inshallah, ikatlong sangay, mga kapatid, ang dumi at ihi ng hayop. Pag-usapan natin ang dumi at saka ihi ng hayop. So, mayroong mga iba't ibang usapin dito sa sangay na ito. Unang usapin, ang dumi at ihi ng hindi nakakaing hayop. Okay? Yung dumi at saka ihi ng hindi nakakaing hayop. Ano ba yung mga hayop na hindi nakakain? Tulad ng aso, tulad ng baboy, tulad ng pusa, tigri, leon, cheetah, jaguar. Ngunit pa. Ano pa? Oh, in English. O, agila. Hindi yung fraternity, ha? Agila. Okay. Merong guardian. Guardian agila. Okay. Yun nga. Ang dumi at ihi ng hayop na hindi nakakain ay itinuturing na najis, marumi. At ito ay pinapagkaisa ng apat na madhab ng Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya at saka Hanabila. Naipahayag din na ito ay ijma ng mga scholar hinggil dito. Kaya sinabi ni Ibn Qudama, anumang lumabas mula sa tao, hayop na hindi kinakain ng karne, tulad ng ihi o iba pang bagay, ay ituturing na ito ay najis. Ang ibig sabihin nito ay anumang lumabas mula sa dalawang lagusan, tulad ng ihi, dumi, madhi, wadi, dugo at saka iba pa. Wala kaming malalamang pagtutol hinggil sa pagiging marumi nito, maliban sa ilang maliliit na bagay. Sinabi ni Al-Qassani, ang ihi ng hayop na hindi kinakain ng karne ay tinuturing na mabigat na karumihan o sabi natin ay najasa ghalidha, ayon sa pinagkaisa ng mga scholar. Sinabi ni Nawawi rahimahullah, ang ihi ng lahat ng natitirang hayop na hindi kinakain ng karne ay marumi, ayon sa aming pananaw, at gayon din ayon kay Malik, Abu Hanifa, Ahmad, at sa lahat ng iba pang mga scholar. So anong patunay sa pagiging tinatawag na marumi nito? Una, mula sa sunnah, si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu nagsabi, yung tungkol doon sa hadith na may kaugnayan sa istijmar, pumunta ang Propeta sallam sa isang libid na lugar upang tumugon sa pangangailangan at inutusan niya akong magdala sa kanya ng 3 bato. Nakakita ako ng 2, ngunit hindi ko pa nahanap ang pangatlo, kaya kinuha ko ang isang tuyong dumi ng hayop at dinala ko ito sa kanya. Kinuha niya ang 2 bato at itinapon yung dumi, yung dumi. Pagkatapos ito ay sinabi na innahu riksun o hada riksun, ito ay marumi. Okay? So pangalawa, ang dahilan ng pagbabawal sa pagkain ng karne nito ay ang pagiging marumi ng kinain nito. Kung gayon, ang ihi at dumi nito ay ganun din. So, since nabawal silang kainin kasi marumi, therefore yung kanyang binubuga ay marumi rin. Okay, yun ang patunay mga kapatid. So, najis ang pagkain nito, kaya bawal kainin, kaya naman bawal din ang tae at saka dumi nito. Bawal, marumi rin ang tae at saka dumi nito mga kapatid. Maging yung laway ay marumi. Maliban laway, especially yung laway, may exemption. Laway ng pusa. Malinaw? Ang laway ng pusa ay exemption sa rules. Pero yung tae ng pusa, ihi ng pusa, marumi yan. Malinaw? Gaya ng ano yan. Pero may parts sa kanya na in-exempt ng Sharia kasi may batayan. Ano yun? Yung laway niya. Kasi ginastify ng Sharia sa pamamagitan ng hadith ng Propeta sallam na sinabi ng Propeta sallam,
innaha minat tawafina wa tawafat alaykum. Dahil ang mga pusa ay nakikihalubilo sa inyo. Kaya yung kanilang laway ay sabihin natin malinis. Pero yung tae nila at saka yung ihi nila, mananatiling ito ay najis. Ano? So, ganun yung detalyado yung sabihin natin yung Kasi may batayan. Pag mayroong batayan o inexcept ang Sharia, kailangan may bata. Kapag nagbigay tayo ng exemption sa isang bagay na pangkalahatan, kailangan may proof. Okay? So, yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, dyan nagtatapos yung ating talakayan na may kaugnayan sa fiqh. At ibang bagay, sapagat yun lang ang aking naisali at saka ang aking nagawa. Then, sa mga susunod, inshallah subhanahu wa ta'ala, I think after Ramadan na. After Eid na. Kasi this coming Friday, meron ata kayong competition ng Quran. Okay, alhamdulillah. So, any question? Wala bang mga ibang mga katanungan dyan? Gusto magkatanong? Sino ang gustong masaktan? Anong problema? O Kuya Kali, may tanong ka? Magtanong ka na habang bata pa. Yung? Ano po yun? Nagkamay, ano yun? Repeat? Nagtaslim na yung imam. Hindi ko maintindihan. Paano? Di ba, yung imam salam, tapos nalakay, asar, tapos nahuli ka ng isang raka. Ikaw. Okay, sige. Tapos, Nagtaslim na yung imam. nagkamali yung imam, yung dalawang raka. Tapos nagtaslim ka na rin. Ano ka na rin? Taslim na rin, Ustad. Sumabay siya sa taslim. Sumabay siya sa taslim. Pero late siya ng isang raka. Tapos nagkamali yung imam. Nagkamali yung imam. Tapos, Nagkamali yung imam, nagdalawang sujud. Ano niya siya? Nagsujud na lang. Kaya, ako yun na rin. okay. Maliit siya ng isang natapos sila yung isang raka. Anong naabutan mo? Ilang raka? Isang raka. Ay, isang raka lang. Isang raka. Okay. Isang raka, which is sa kanila is pang-apat na raka. Dumit siya ng apat na raka lang, hindi siya Okay. Ibig sabihin, hindi siya ng jalsa. Ibig sabihin ng unang tahiyat. Dumili siya sa pangatlong raka. Apat. Okay. Siya. Tapos, So, nagsujudu saho. Tapos ikaw naman, nahuli ka naabutan mo isang raka lang. Tapos sumabay ka sa sujudu saho. Yan ba? Tapos taslim na rin, Ustad. Nagtaslim ka na rin. nagtaslim, gano'n. Ano yun? Tinapos mo ba? Walang problema kasi Magkano yan, hindi ko siya. Ano siya? Baka nakalimutan lang. ang pagsunod since na ikaw ay within the prayer, within the sala, obligado kang sumunod sa utos, sa action ng imam, malibang lamang kang ito ay pagsuway. So, hindi naman pagsuway yun, kinakailangan mo pa rin sumunod sa action ng imam dahil sa hadith ng Rasulullah na innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih. Tunay na ginawa ang imam para pamarisan o para sundan. Just general rules. Okay? So, susundan mo siya, maging yung kanyang pagsujud saho, kailangan mo pa rin siyang sundin. Sundan mo pa rin siya kasi nga hindi ka pa nakahiwalay sa authority ng imam. Malinaw? Pagkatapos noon, ituloy mo ang pagdarasal mo. Hindi ka dapat magtaslim. Kasi ang taslim is panghuling gawain ng sala. Malinaw? Kung accidentally nagtaslim siya, i-continue pa rin niya ang kanyang yung kanyang pagsasala, then magsujudo saho siya after ng taslim. Kasi nga, sobra na. Sobra na yung kanya. Kasi ang taslim may kabilang sa ruko ng sabihin natin ng sala. At anumang ziyada o extra o sobra mula sa ruko ng sala ay ang sujudo saho niya ay after ng taslim. Malinaw? Malinaw ba ka? Start yung napapag-work tayo tapos Ayun yung Ustad yung... Burp. Okay. Meron din sa akin, Ustad. Nag-burp ka tapos nilabas mo tapos kinain mo ulit? Ito, walang problema. O kasi hindi naman siya tuloy ang lumabas. Kasi kahit pa yung ating sipon, yung flema, pwedeng lunukin.
kung kaya mong lunukin. Okay? So yan ay mula sa fatwa ng ating mga ulama. Walang problema dito. Ha? Magiging invalid lamang yung fasting mo kapag nailuwa mo na, nilunok mo pa. No. Yes. Pero mas mainam ang kung sabihin natin na yan mo, ilabas mo. Ituluyan mo na siyang ano. Okay? Kasi nakakadiri naman yun. May natira pa sa Walang problema. Kasi hindi naman siya galing sa labas para tapos nanok mo. Ito ay mula sa loob. Okay? At accidentally ay ito ay ano, kagaya ng plema rin yan. You know? Okay ba? Wala nang katanungan? Meron ako yung Ustad. Mhm. Yung balat ng hayop, tapos ginawa kong damit. Ano po yon? Balat ng? Yung balat ng hayop na patay na